To be brave, to be here today, to express our protest against a government that has no mandate in the first place. Explain ko sa inyo kung bakit walang mandato si Marcos Jr. Ito ang tema ng ating protesta ngayon. Natandaan nyo, nagrally tayo sa Liwasang Bonifacio. Di ba may sumigaw doon na lalaki na kung si Lisa Marcos ay nasa harap ko, sasampalin ko yan, kaliwat kanan. Di ba? Ako yun. At uulitin ko uli. Kung si Lisa Marcos nasa harap ko, sasampalin ko kaliwat kanan 3 times. Sabi ng mga congressman dyan sa Kongreso, ang gentleman daw ako. Dahil sasampalin ko yung babae. Siyempre, babae nga sasampalin ko. Kung lalaki, susuntukin ko. O, di ba? Kung susuntukin ko, baka maubos yung ngipin ni Lisa Marcos. Alam niyo bakit? Bakit ko talaga sasampalin yung bruha na yan? Eto, para makita niyo yung pagkatao nitong babaeng ito. Kasi ito yung, sabi ko na nga, kung ang kalabaw ay national animal, at ang sampagita ay national flower, si Lisa Marcos ang national problem. Grabe naman yan. National problem. Akala ko national national kukak. National problem pala. Si kukak talaga oh. National problem ka na, kukak. Go, 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 Glenn Cho. Pwede rin, national palaka. Anyway, minsan, nung kampanya, dyan sa headquarters sa Mandaluyong, nag-meeting kami. Marami kami doon. Tapos may Indian na nag-present ng kanyang app. Hilig kasi si Lisa ng mga foreigner. Oh. Hindi, babae ito. Tapos biglang namatay yung internet, naputol yung internet connection. So pinatawag niya yung in charge ng internet ng aming floor. Nung dumating, sinakal niya sa harap namin. Oh. Sinakal ni Lisa Marcos yung pobreng empleyado niya at sinabi niya, ibalik mo yan ngayon agad. Siyempre, nasyak kami. Violente ang pinakita. Oh. Kaya nga sabi ko sa inyo yung babae na yan, yung bruha na yan, yung national problem na yan, dapat yan sampalin 3 beses kaliwat kanan. Pero bakit ko nga ba talaga sampalin yung bruha na yan? Hindi lang sa pagsakal niya sa pobreng empleyado, matapobre talaga sila. Ito yung istorya na palagi kong inuulit sa lahat ng pagkakataon na binibigay po sa akin ng maisog. Naging congressman po ako sa lugar namin. Dumadaan po ako dyan noong 2007, 2010. Nadadaanan ko po yung kalsada na yan palagi. Lunes, Martes, Miyerkules. Kasi pumapasok ako sa Kongreso. Huwebes hanggang Linggo, uwi ako sa amin. Inaatupag ko yung aking mga constituents. Tulad din ng mga congressman niyo. Dati ang congressman dito si Susano. Tama ba ako? Kay Susano itong na distrito, di ba? Ani? O, kaibigan ko yon. So, nung dinaya ako ni Smartmatic noong 2010, naging kalaban ako ni Smartmatic. 14 na taon kong kinalaban si Smartmatic na hindi nyo alam. Noong 2016, sumigaw si Marcos na dinaya siya, di ba?
Totoo naman talagang dinaya siya ni Smartmatic. So tinawag nila ako. At sa loob ng 6 na taon, tinulungan ko sila. Nagsilbi po ako sa kanila, walang bayad kahit piso. Hindi po ako nagpabayad sa kanila. Dahil ito ang pinaglalaban ko. Kung ito yung pinaglalaban ko, malinis na halalan, hindi ako dapat magpapabayad. Di po ba? Oh. So, nung nag-file na si Marcos ng kanyang Certificate of Candidacy, tinawag ako ni Lisa. Nag-meeting kami, nag-lunch kami at sabi niya, pwede ba pumunta ka sa headquarters ng 2 beses lang, kahit 2 beses lang sa isang linggo? Alam ko na gagawin pala niya akong panakot kay Smartmatic para hindi sila dayain uli. So ilalagay niya ako sa headquarters para gawing boogeyman. So sabi ko, sige, kahit araw-araw pa ako nandun, walang problema yan. Tapos sabi niya, magkano ibabayad ko sa'yo? Sabi ko, wala ka naman binayad kahit piso. Sa loob ng 6 na taon, ba't ako magpapabayad ngayon sa'yo? Tapos sabi niya, sige, pag nanalo tayo, gagawin kitang komisyoner ng COMELEC. Pagkatapos gawin kitang chairman. Siyempre natuwa ako. Pagkakataon ko na malinis yung eleksyon natin. Na hindi na ibibenta sa mga politiko na ang kawawa ang taong bayan. At naniwala ako sa promise ni Lisa Marcos. Bakit? Dahil siya naman talaga ang nasusunod. Hindi si Marcos. Oh. Si Marcos, under the saya lang talaga yan. Dakilang under the saya. Walang imik si Marcos kay Lisa Marcos. Kaya nga sabi ko, national problem talaga tong babaeng ito. Oh. So, naniwala ako, una, dahil alam niya yung pinaglalaban ko. Pangalawa, dahil alam kong siya ang nasusunod. Marso, habang nangangampanya tayo, unit team, pero si Lisa ayaw niya kay Sara. Yan ang totoo. Plastikan lang yun. So ayaw ni Lisa Marcos kay Inday Sara. So minsan sinabi niya sa akin, actually may meeting ako kay Lisa Marcos at may 2 ding pumasok na mga marites. Nauna pa silang umupo. Sabi ni Lisa, ito paulit-ulit ko, sinulat ko talaga to para lahat ng sinabi niya, as she pronounced it, yun ang masasabi ko sa inyo. Sabi niya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. Oh, may meeting daw siya sa may-ari ng Smartmatic habang nangangampanya tayong lahat. I need 2 technical guys. Yung 2, yung marites, ang ibig niyang sabihin. Nung lumingon siya sa akin, dinuro pa ako at sinabi, but not you because they hate you so much. So anong ibig sabihin doon mga kababayan? Nakipagpulong si Lisa Marcos sa may-ari ng Smartmatic at kailangan niya ng 2 technical guys para i-explain sa kanya, ipaliwanag sa kanya, hindi kung paano bibilangin ang boto. Matagal ko nang in-explain yan sa kanya. Naintindihan na niya paano bibilangin ang boto. Kung nandoon ang may-ari ng Smartmatic, may 2 technical guys pero hindi ako pwede, anong ibig sabihin doon? Ang pag-usapan ay paano manipulahin ang boto. Paano magnakaw, ang mga magnanakaw, ang tawag ko sa kanila ngayon, snatcher eh. Ang snatcher sa Malacanang. Yan, ang snatcher number 1 si Lisa Marcos. Ang snatcher number 2 si Bongbong Marcos. Oh, snatcher ng boto. Kaya sabi ko sa inyo kanina, walang mandato yung 2 na yan dyan sa Malacanang. At hindi ako takot na ibulgar to sa publiko dahil totoo ang sinasabi ko. Alam nyo mga kababayan, hindi ako pwedeng magkamali sa sinabi ko sa inyo. Dahil si Lisa mismo, Marcos ang nagsabi sa akin, magkakaroon ako ng pagpupulong sa may-ari ng Smartmatic. At na-research ko yun. Dumating dito sa Pilipinas, ayon sa record ng Bureau of Immigration, si Roger Peñate Alejandro Martinez, ang presidente at co-founder ng Smartmatic. Tama ang sinabi ni Lisa Marcos. Pagkatapos ng eleksyon, eto na.
Yung grupo ni General Rio nakakuha ng datos mula sa COMELEC. At lumabas, mahigit 30,000 makina nag-transmit ng resulta galing sa iisang IP address lamang. Dapat bawat makina isang IP address, di po ba? Kasi yung mga makina, iba-ibang lugar yun eh. Sa buong Metro Manila, halos 95%, 30,000 plus machines, iisang IP address lang ang pinanggalingan. Yun ang patunay na minanipula nila ang eleksyon natin. Noong October 17, nandoon ako sa loob ng COMELEC. Ang sabi ng COMELEC, kami daw, ang ingay-ingay nyo, sige, patunayan natin, magbukas tayo ng balota. 10, pumili kayo. Tingnan natin kung tugma o hindi. So pumayag kami. Sige, bukas tayo ng 10 balota. Kami ang pipili. Nang pumili na ang grupo ni General Rio, ang sabi ng COMELEC, huwag na, ayaw na naming buksan ang balota. O yan. Yan ang patunay, mga kababayan. Umatras si George Garcia. Ayaw na nilang buksan ang balota dahil alam na alam namin saang parte ang daya nila. At ang beneficiary nito ay si Marcos. Bakit? Tulad ng sinabi ko sa inyo, si Sara Duterte ay ayaw na ayaw ni Lisa Marcos. So nakipag-usap siya sa Smartmatic, hindi kasama si Inday Sara doon. Kaya mga kababayan, yung boto ni Inday Sara na 32 million, kanya yan. Totoo yung boto ni Inday Sara. Yung kay Marcos, natandaan ko nagpustahan kaming 6 na technical na mga tao doon sa headquarters. Walang lumagpas sa 24 million. Ako, 24 million lang ang estimate ko. Ito yung pinakamataas na boto ni Marcos. Bakit 24 million lang? Dahil incumbent ang kalaban, si Leni Robredo, makakahatak ng maraming boto. Siyempre, bababa ang boto ni Marcos. Pero kay Inday Sara, 32 million. Natakot si Lisa Marcos dyan na kung mababa ang boto ni Marcos, 24 million lang, at si Inday Sara ay 32 million, sino ang titingalain yung leader? Si Inday Sara, di ba? Kasi siya yung mataas ang boto. Takot si Lisa Marcos. Kaya dinagdagan ang boto ni Marcos hanggang dumikit. 31 million plus si Marcos. 32 million si Inday Sara. Dinikit nila. Pero kahit nanalo ka, pag dinistrungkar mo yung eleksyon mo, dinagdagan mo yung boto mo, anong tawag doon? Pandaraya pa rin. Snatcher pa rin, di ba? O, snatcher ng boto. Ulitin ko, si Marcos Jr., snatcher number 2. Si Lisa Marcos, the national problem snatcher number 1. O, kasuhan nyo ako. O, hamon ko dyan sa mag-asawang mga snatcher sa Malacanang. Kasuhan nyo ako. Kaya mga kababayan, nasabi ko yun, na gusto kong sampalin yung bruha na yan, yung Lisa Marcos na yan, kaliwat kanan 3 times, dahil kaya nga gusto ko talaga sampalin para matauhan. Traidor sa bayan. O, traidor sa bayan, wala tayong maaasahan sa kanila. Alam nyo, itong sinabi ko, pangalawang manipulasyon na to. May nauna pa dyan. Ito mga sinasabi ko sa inyo, personal knowledge ko yan. Kasi nandun ako sa kanila, 6 na taon. Oh. Noong unang manipulasyon, nagprotesta pa si Marcos noon. Nadaya siya ni Leni Robredo, di po ba? Natandaan nyo, nagprotesta si Marcos? Gusto talaga ni Lisa na iupo ang kanyang asawa at makamtan ang kapangyarihan. Kaya, minanipula niya ang Korte Suprema mismo. Ang Korte Suprema mismo ang minanipula ni Lisa Marcos. Kaya hinahamon ko yung bruha na yan. Kasukasuhan mo ako? Baka kita mabuljak kita dyan.
Baka malaki strike kita dyan, mabulja kita, ayon kay Maharlika, di ba? Oh. Ito yung una, minanipula niya ang Korte Suprema. Ang problema, naisahan siya ng kabila. Hindi siya nanalo. Hindi siya nagwagi. Dito sa eleksyon, minanipula niya yung election system. Diyan nagwagi siya. At na-capture niya ang Malacanang. Nakuha niya ang kapangyarihan. So ngayon sa kanila na yung kapangyarihan, mga kababayan. Ayaw nang umalis. Ngayon pa lang, nagbabalak na ang mga animal, ang mga hayop dyan. Wait. Klaruhin natin. Sabi ko animals kasi, si Lisa, ang tawag sa kanya ni Maharlika, ahas. Si Marcos naman, ang tawag ni Maharlika sa kanya, kuting. Si Romualdez naman, ang tawag ko sa kanya, pato. Kasi para siyang duck para siyang pato kung maglakad. So, animal o animals. so Tama nga naman, mga hayop. Kasi si Kukak, si Hello Kitty, si Pato, si Donald Duck. Tama ka, Attorney Glenn Chow. Go, play. Ayaw nang umalis. Nung makatungtong na sa Malacanang, nagbalak na naman ang anak niya gagawing pangulo rin. So, gusto nyo ba yan? Oh. Akala ko gusto nyo. Sige na, tapusin natin yung istorya. So, eto na. Gusto nila na makamtan yung kapangyarihan at kakamtan nga ni Lisa Marcos. Ngayon, ayaw niya niyang bitiwan. So, ito. Noong 6 na taon na yan, palagi kaming nag-dinner sa kanilang bahay once a month. Naghahaponan kami sa kanilang bahay once a month. Kaming 6 na technical klaseng 2 mag-asawa. At palaging sinasabi ni Marcos sa amin, the Americans removed my father. So, malalim yung kanyang takot sa mga Amerikano na baka tanggalin din siya. So, nung nanalo na siya, yumuko agad siya sa mga Amerikano. Pero, sa 6 na taon na yan, habang nagprotesta sila, ang China ang nagsuporta sa kanila. Suportado sila ng China. Alam ko yun, nandun ako sa opisina nila, nandun ako sa bahay nila. So, suportado sila ng China sa loob ng 6 na taon na nagprotesta sila. Pero nung nanalo na, sinaksak din sa likod ang China at yumuko sa mga Amerikano. Kasi takot si Marcos na matanggal. So, yon ang una. Yumuko siya sa mga Amerikano, sunod-sunuran sa mga Amerikano para hindi siya tanggalin. That's the first clue. Ayaw nang umalis sa pwesto. Pangalawa, Chacha. Gustong baguhin ang ating saligang batas, di ba? Gustong baguhin ang ating saligang batas para i-extend ang termino o allow him to run for re-election. Papayag ba kayo doon? Yun ang gusto din nilang mangyari. Kasi po, hindi pa qualified ang anak tumakbong presidente sa 2028. Kaya kung por si kaso hindi matuloy ang Chacha, isisingit si Tambaloslos sa 2028 to hold the fort until the son becomes qualified in 2034. Yun. Gusto nyo ba si Tambaloslos magpresidente? Ayaw nyo. May ayuda siya. Kaya nga, mga kababayan, di ba, ayaw nyo doon, namimigay ng ayuda? Ayaw nyo, ha? Okay. Si Tambaloslos namimigay ng ayuda. Anong dapat itawag natin sa kanya? Hindi. Tambayuda. Di ba? Si Tambaloslos namimigay ng ayuda. So dapat ang tawag sa kanya Tambayuda. Para klaro, di ba? Ayaw natin sa kanya, hindi naman talaga mananalo yan, di ba? Hindi talaga mananalo. So ngayon, hindi mananalo. Gusto na naman ni Marcos makipag-away sa China, di po ba? Yan. Pinoprovoke niya ang China. Kasi kung sakaling magkagulo ang Amerika at ang China, damay tayo. At pag nadamay tayo, anong gagawin niya? Declare emergency rule.
Walang eleksyon, siya pa rin ang Pangulo. So yan ang mga senaryo nilang lahat. Ulitin ko ha, nagtangka itong dalawang snatcher na isnatchin yung Vice President, hindi nanalo. Inisnatch nung presidential election nanalo. Ngayon ayaw nang bumitiw. Kaya yumuko sa mga Amerikano para hindi tanggalin, makikipag-away sa China kung sakasakali makadeclare ng emergency rule or i-extend ang termino sa pamamagitan ng Chacha. In the meantime, walang ginawa para mabago ang buhay ng bawat Pilipino. Di po ba? Mahal pa rin ang presyo ng bigas. Hindi bumaba sa 20 pesos, di ba? Si Atty. Trixie na lang yan ha. Sa kanya yung topic na yan eh. So mahal ang presyo ng isda, ng bigas, ng bili, ng lahat, ng kuryente, ng tubig. Samantalang ito, palaging lumalabas ng bansa, di ba? Nag-i-state visit, official working visit. Tapos na-notice nyo, yung hagdanan ng eroplano, nilalagyan pa ng bulaklak. O, di ba? O, nilalagyan nila ng bulaklak. Napuna ko yan, pinuna ko yan. Oo, alam mo, yung buong hagdanan, dalawang side, nilalagyan ng mga bulaklak. Sa tingin ko, siguro mga 50,000 yung bulaklak na yun. At pag alis, bulaklak, pagdating bulaklak. Isahin na lang natin yung lahat ng bulaklak na yan, pagpatay na kayo. O, di ba? Anyway, mga kababayan, kung gusto talaga na ng bulaklak, di ba, pati wakal sila doon at bibigyan natin ng bulaklak, di po ba? Pero wag niyong gamitin yung pera ng taong bayan para bihisan niyo yung hagdanan, lalagyan niyo ng bulaklak. Natandaan niyo, mga kababayan, sabihin ko sa inyo, kinopya niya yan. Kinopya ni Lisa Marcos yung paglalagay ng bulaklak sa hagdanan doon sa diktador dati sa Iran. Yung Shah of Iran na si Reza Muhammad Pahlavi. Si Shah Reza Muhammad Pahlavi, ganun din ang eroplano na bihis yung hagdanan ng bulaklak. Sinunod niya. Pero si Muhammad Reza Pahlavi, natanggal din sa pwesto. Sige. Susunod din sila, di ba? Kasi history repeats itself. Di ba? History repeats itself. Alam nyo, walang nag-expect na matanggal si Reza Pahlavi sa kanyang trono. Kasi ang title talaga niya, Shah of Iran. Shah of Iran, Emperor of Iran. Walang eleksyon doon. By hereditary succession yun sa kanila. Ang tatay niya, ang emperor, siya ang sumunod. Nung nagpakuruna siya, nagpagawa siya ng tent city sa disyerto. Imbitado si Imelda Marcos doon. So nakita siguro ni Lisa Marcos, maganda din pala kung bihisan ang hagdanan ng eroplano ng bulaklak. Sige, bihisan mo. Susunod ka rin kay Muhammad Reza Pahlavi into exile. Mga kababayan, ito, kami mga tagapagsalita sa Maisog, ako, si Attorney Vic Rodriguez, biktima rin yun. Si Harry Roque, Attorney Trixie, at mga kasama namin, tinatakot nila, kinakasuhan nila. Nung una ako magsalita sa Maisog Rally sa Davao, pag uwi ko rito, may disbarment case na ako. Pinapatanggal nila yung lisensya ko bilang abogado. Pagsalita ko sa Cebu, pagbalik ko rito, meron akong pangalawang disbarment case. Nung sa Tagum, sinabi ko, bukas, pag uwi ko, meron akong pangatlo. Totoo nga, pag uwi ko, next day, meron akong pangatlong disbarment case. Tas sa Dumaguete, sabi ko, bukas, pag uwi ko, meron na naman akong pang-apat. Sure enough, kinabukasan, nandun ang Supreme Court sa gate ko. Pang-apat na disbarment case. Sa Angeles, sabi ko, baka may padlima na naman ako. Pero tumigil na sila.
Tumigil sila sa pang-apat kasi sabi ko, doon sa Angeles sinabi ko, Lisa, kahit pa yung certificate ng aking pagkaabogado susunugin ko sa harap mo, gagawin ko yan. Kasi, yung pagkaabogado ko mabigat na bagay yon, pero maliit na bagay lang yan kumpara sa buhay ng bawat Pilipino. 115 million Pilipinos. Sabi ko sa kanila, handa akong mawalan ng lisensya pagkaabogado. Maliit na sakripisyo lang yan kumpara sa 115 million na buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya sabi ko doon, susunugin ko pa yan sa harap mo, pero isama ko yung damit mo. Oh, para makrimit ka. Anyway, gusto mo naman ang bulaklak, di ba? Pati nga hagdanan, nilalagyan ng bulaklak eh. You know, that's 50,000 pesos. Sa tingin ko, estimate ko 50,000 yun. Bawat hagdanan, pag alis, pagdating, 100,000 yun. And di 25 times na umalis, di 2.5 million yun. Mantakin nyo, ilang kilong bigas na yun na may pamimigay ni Tambayuda. Oh, nabawasan dahil ginawang bulaklak. You see, wala tayo sa priorities nila. Kasi kung nasa priority nila tayo, inuna nila na kahit papano hindi tumaas masyado yung presyo ng bilihin. Kung hindi man nila kayang pababain, at least hindi sumipa ng husto. Di po ba? Oh, yung bigas, hindi ko kasalanan yun. Ikaw ang nag-promise eh. Nagawin mong 20 pesos ang kilo ng bigas eh. O hindi naman ako nangako. O ngayon, sisingilin kita sa pangako mo. Pero alam ko, sinungaling ka, Marcos Jr. Kasi hindi naman ikaw nasusunod eh. Ang nasusunod ang asawa mo eh. O, ang nasusunod talaga ang asawa. Lahat ng appointment sa gobyerno, ang asawa. Kaya ang asawa ang national problem natin ngayon. O, kasi, wala na ngang mandato eh. Nilawgaw ang mandato, dinistrungkar ang mandato. Wala ka na ngang mandato. Ang asawa po ba nagpapatakbo ng gobyerno? Saan ka makakikita ng ganun? Oh. So actually, kung ako, if I will direct this to Marcos Jr. and to Lisa Marcos, umalis kayo. Layas kayo dyan sa Malacanang, wala kayong karapatan dyan eh. Oh. Itong mag-asawang ito, wala itong karapatan na manatili sa pwesto. Dahil, I have a meeting with the owners of Smartmatic, but not you because they hate you so much. Oh, malinaw yun. Tingnan nyo, hindi sinagot ni Lisa Marcos. Hindi sinagot ni Lisa Marcos yung issue ko sa kanila. Hanggang ngayon. Gumawa pa ako ng sinumpaang salaysay. Pumunta talaga ako sa abogado, nanumpa talaga ako doon para hindi mabutasan. Nasa Facebook page ko po yun. You can download it. It's 15 pages. Nilatag ko lahat. Ang sabi po dito, nandito na yung next speaker. So siguro tapos na ako rito. Abangan nyo na lang sa Facebook ano pa yung dadak-dak ko dyan. At any rate, ulitin ko. Nga pala ito, finally. Hindi tayo destabilizers, ha? Hindi tayo destabilizers. Bakit? Hindi tayo anti-government, ha? Bakit? Ang gobyerno, pag sinabi mo, ito yung kabuuan ng buong gobyerno, di po ba? President, Vice President, Senate, Congress, and down the line. Yan yung buong gobyerno. Ang target lang naman natin yung dalawang snatcher sa Malacanang eh. So, sila is only a minuscule part of government. Sila ang target natin dahil walang mandato, nilawgaw yung mandato, inisnatch yung pagkapanalo. So, hindi tayo anti-government. At hindi din tayo destabilizer kasi hindi naman din destabilize natin ang gobyerno. Yung paring dalawang snatcher sa Malacanang ang target natin, di po ba? O kaya sila, feeling nila, dinidestabilize sila. Pero hindi natin dinidestabilize ang otoridad ng ating pamahalaan. Tandaan nyo mga kababayan, ha? Ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno ay galing sa inyong mga kamot. Bawat kamot na kamay.
Sorry ha, Cebuano ako. Ang kapangyarihan ng gobyerno ay galing sa ating mga kamay. Anong patunay ko? Na may eleksyon tayo. Kung wala kayong kapangyarihan, hindi na kayo kukonsultahin kung sino ang mamamahala. Di po ba? Kaya nga may eleksyon tayo dahil yan ang sinasabi ng gobyerno. Ang lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan ay galing sa taong bayan. Kaya may halalan tayo. Ang snatcher, hindi pwedeng mamahala dahil hindi galing sa taong bayan ang kanyang otoridad. Di po ba? So ulitin ko, Marcos Jr., Lisa, National Problem Marcos, kung may hiya kayo, lumayas na kayo sa Malacanang. Hindi yan sa inyo. Maraming salamat po. So yun, no? Doon nagtatapos yung speech ni Attorney Glenn Chong na mayroon na tayong national problem na walang iba si Kukak. O diba? Saan ka pa? Saan mo pa hanapin yan? National problem. Kukak. O diba? Dahil sa mga pinaggagawa nila na sabi ni Attorney Glenn Chong, for 6 years ang China ay sumuporta sa kanila. Pero pagkatapos nanalo, bumaliktad, lumuhod sa Amerika. Saan ka pa? Talagang national problem ang mga hayop na ito. Okay, tuloy-tuloy. Ang next na pakinggan natin ay walang iba kundi si Vivian Velez. So tara, play na natin. Okay, wait, simulan natin. Pakinggan natin yung mga banatan din ni Vivian Velez, kung saan isa rin siyang malupit na artista, kung saan ngayon magsasalita din para sa atin. Okay, play. Maniobra ng ating mga ayuda. Wala naman po silang